Ang sakit na rin sa tenga. Bakit hindi parang ganito yung nakita namin sa TikTok? Ako na lang yung aakyat. Ayaw na ng kasama kong Itsu. Wow! Ang ganda. Guys, tignan nyo. Wow! Bumi-beach body siya. Sorry. Pangalawang araw ng pamamasyal namin dito sa Zambales. Pagod pa rin sa biyahe at sobrang tirik pa ng araw. Kaya ito, naisipan na lang namin na mag-arkila ng tricycle para sa susunod naming papasyalan. Sakay ba bangka? Opo. Sakto meron akong kakilala bangka doon. Pasakay ko na lang kayo doon. Dito nga ay nagtatanong na kami kung magkano ang babayaran sa pag-arkila. Ang singil pala nila sa amin dito ay 800 pesos balikan na yon. Medyo malayo rin kasi ang biyahe papunta sa sakayan ng bangka. Base sa Google Maps ay aabutin kami ng mahigit 30 minutes. Okay. Aray ko. Para hindi tayo mainitan. Ma'am, dapat nagbayaw na kayong pagkain ninyo. Okay lang po kahit ano, mag-snack-snack na lang po kami mga doon. Sige pa. Thank you. Ngayon lang ulit ako magta-tricycle. Papunta kami ng Pundakit kung saan kami sasakay ng bangka papunta sa mga kung sa cove, mga different coves. So mag-island hopping kami. Pero ang priority naming pupuntahan is yung sa may Anawagin. Anawagin. Ang gusto ko talagang isa pang puntahan is yung Nagsasa Cove. Yun lang, update namin kayo pag andun na kami. Bye! Yung akala kong mabagal na biyahe dahil naka-tricycle kami ay nagkakamali pala ako. Paano ba naman? Tignan nyo si kuya dito na tumatap speed. Tamang dasal na lang na hindi kami malubak. Matapos nga ang halos 30 minutes na biyahe ay narating na rin namin ang barangay Pundakit. So merong environmental fee. Anong pangalan sa nilalagay sa resibo na? Ken na lang po. Ken po. Opo. K-E-N. Thank you. So merong environmental fee na 20 pesos per head. So 40 pesos yun pag dalawa kayo. We are near the island kung saan kami sasakay ng bangka. We are here. Dito kami sasakay ng bangka. Maghanap po. Madami naman palang tricycle dito eh. Pagkababangan namin ng tricycle ay inaasahan kong dudumugin kami ng kung sino-sinong tao para alokin kami sa kanilang mga bangka. Bago kami pumunta dito ay tumingin na ako sa Facebook at iba't ibang package tours para may idea ako kung nasa magkano ang tamang presyo ng bawat isla na pupuntahan namin. Yung bali 3.5 po yun. 3.5 po yung sakay ng bangka. Buong island na po yun. Bali tatlong island po. Camara, Kapunis, saka Anawangin. Yung Anawagin at nagsasalang sana yung gusto naming puntahan, kuya. Matapos nga kaming mag-usap sa mga islang pupuntahan namin, napagkasunduan namin ang presyong 3,000 pesos para sa Anawangin at Nagsasa Cove. Bumili lang kami ng tubig at unting merienda, sabay sinimulan na agad ang paglalakad papunta sa sakayan ng mga bangka. Eto na yung mga different islands. Ang buong akala ko ay itong mga islang nakikita ko ang pupuntahan namin. Nagkamali na naman pala ako dahil nung nagsimula na kaming lumayag sa dagat, ito ang mga sumunod na pangyayari. Dito nga ay nagulat ako dahil akala ko magsasagwan si kuya hanggang sa mapunta kami sa kabilang isla. Ay kala mo papadyakin. Papadyak. Hindi ka maka-entay. Kala ko isasagwan hanggang dun sa... Uuwi ka naman. Grabe. Tibay. Binuksan na ang makina at sinimulan ang hindi ko inaasahang mahigit 1 oras na paglalayag sa dagat. Layo rin pala kasi almost 30 minutes na kami. Ang sakit na rin sa tenga, yung tambutso. Yung tambutso no. Yung makina. Grabe. Nabingi na ako dun. Andito na kami. Biglang tumahimik. Ito na pala yung Nagsasa Cove. Yan, para gumaan. Yan, gumaan na daw yung bangka. Gumaan na daw yung bangka nung bumaba ka. Joke, aray ko. Ang bilis ng karma mo, no? Ito yung Nagsasa Cove.
What's your first impression sa Nagsasa Cove? Ratbo. Not like Parang, what I oo. expected. Parang hindi ganito yung andun sa mga ano, Video. mga videos. Bakit parang iba? Bakit hindi parang ganito yung nakita namin sa TikTok? Ang layo nung pinuntahan namin na yun. Sakit sa tenga, nakakaano. Wala pang signal dito, no? So, anong mga activities dito na pwedeng gawin? Ito yung binyahe namin ng mga 30 minutes. Mga 30 minutes kaming nagbangka papunta dito. I don't know. Mas na-enjoy ko pa yung mga view ng mountains. Anyway, maghanap kami ng activity dito kung may pwedeng gawin. Napakalayo ng biyahe at isa sa pinakamahal na mapupuntahan mong cove dito sa Zambales. Ngunit hindi namin masyado na-enjoy ang islang ito. Wala masyadong pwede puntahan at gawin kundi maglangoy lang mismo sa dagat. Mas okay daw na puntahan itong isla na ito kung balak mo mag-overnight stay para mas masulit ang layo at ibinayad sa bangka. Kaya naman wala pa kaming isang oras sa isla na yon ay nagpasya na kaming umalis para mapuntahan ang Anawangin Cove. Mahulog na tayo dito. Kawit na. Nasa mahigit kumulang 30 minutes ang pagitan ng isla na pinuntahan namin. At nung papalapit na nga kami, bumungad sa amin ang napakagandang isla na malayong mas malinis sa Nagsasa Cove. Pwede na bumaba, kuya? Sige. Andito na kami sa Anawangin Cove. Mas maganda pa dito. Mas ano yung sand dito, no? Mas pino yung sand dito. Mas maganda dito. Gusto ko dito kaysa dito. Tsaka mas malinis siya tignan. Ayan, no? Mas mura pa dito. Charge to experience. So, pag gusto niyo pumunta dito, wag na kayong bahala kayo. Hapon na at wala pa kaming kinakain na kahit ano simula nung nagising. Ito na muna ang pinagtiyagahan namin. Tubig at mga pang merienda. Matapos nga namin magpahinga ay pumunta na kami sa isang pwedeng gawin dito sa isla. Ito ay ang paglalakad sa tuktok ng bundok upang makita mo ang buong kagandahan ng Anawangin Cove. So, akyatin namin to. Itong kasama ko, nagre-reklamo na. Pagod na. Ayaw niya nang akyatin to. Hindi, mainit. OA ka naman. Mainit daw. Nagre-reklamo na yung kasama ko. Ayan yung akyatin namin. Papunta dun sa tuktok. Sa bundok. Let's go. Wala. Di sana yung kasama ko sa mga adventure. Ayun na yung kasama ko. Waanin. Suko na. Medyo malayo pa unti yung pupuntahan namin. Ayan, medyo tanaw naman na yung dagat. Ha? Ayaw mo na? Mainit. What? Ayaw na niya daw ngay. Ako na lang yung aakyat. Ayaw na ng kasama kong Ito. Jogging tayo. Jogging ulit. Yeah. Ganda oh. Ayaw ko munang tignan. Para surprise pagdating ko sa dulo. Mag-isa ko lang ata dito. Walang tao. Madi yung exercise. Ay, napagod din ako So we are here. Ito ang pupuntahan natin. Wow. Shit. Ang ganda. Guys, tignan nyo. Ayos ba? Ang ganda. Pag sa camera, mukha siyang maliit. Hindi nyo talaga ma-appreciate ng ganun sobra. Pero pag andito kayo actual na tumitingin, ma-appreciate mo. Napakaganda. Ay. Ganda ng mga bundok mo. Pahinga tayo dito saglit. Ayan po ang view nila dito. Sulit ba? Para sa 100 pesos each na entrance fee. Matapos ko nga na makapag-picture sa kanilang view deck ay agad na rin akong bumaba. Pagod sa pag-akyat ng bundok at sumabay pa ang tirik na araw. Tamang oras na ito para masubukan naman namin ang dagat ng Zambales. Welcome to Zambales! Whoa, 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 Lord. Wow!
Bumi-beach body siya. So, bench body. Gusto niya ng bench body. Measured by what you receive, Bench body. but the kindness you give, that's what I believe. Pag-ahon namin ay agad kaming nag-ayos ng mga gamit at naglakad pabalik sa bangka. Balak kasi ulit naming mag-sunset sa Liwliwa Beach. Just in time. Dito nga sa punto na ito ay nakabalik na kami sa kung saan kami nagsimula. Pagkababa namin ay hindi ko inaakalang mapapa-workout ako ng di oras. Paano ba naman? Walang kasama sila kuya na magbubuhat ng bangka pabalik sa mataas na parte ng mga buhangin. Kaya ito, ginamitan ko ng aking 100% lakas na nanggaling pa kay Taguro. Sinan tumulong magbuhat. Agad ako dun. Ang ginawa mo? Bigat, height. Bigat? Ha? Sobrang bigat. Sabi nga nila, pag ikaw ay dumayo sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, sulitin mo at gawin lahat ng mga posibleng bagay na hindi mo pa nagagawa. Nakausap natin si Kuya. Magta-try natin magmaneho ng tricycle. Okay, let's go! Si Kuya muna ang passenger natin. Ano to Kuya? 1 down, 5 up? 1 down, 5? Harap lahat. Ay, harap lahat? Oo. Oh, okay. Uy, uy, uy. Sorry. Hindi pa sanay. Buwabangking na yung motor natin. Si Kuya na yung naghawak ng vlog natin. Oo, anong ginagawa mo? Ay, pababa pala yun. Relax lang. Ikaw naman ba? Saan tayo Kuya? Saan tayo magpa-park? Ikot mo yan, ayusin mo yan. Ikot mo. Grabe, ikot ko. Uy. Ay, sorry. Boy, hindi ka naka-single. Oo pala. Kuya, ikaw na, baka ano pa. At least na-experience ko. Grabe, nakahirap pa rin. Naka-clash pa rin Kuya. Sige po. Hindi ka naka-single. Grabe, para akong beginner sa pagmamotor. Ang sarap. Ganun lang pa yung kakapalad ng mukha natin. Ako ba yung nagsabi? Ito kasi sul-sul to eh. Napakabait ni Kuya na sa atin. Na driver. Ayos boss. Ayos, salamat. Ay, lagi po yan. Opo. Salamat sa experience Kuya. Salamat po. Basta nag-enjoy ang mga tourist. Oo. Masaya rin kami sa paggaling. Salamat. Tapos na kami, andito na ulit kami. Update ulit kami sa inyo mamaya. Bye! Patapos na naman ang isang araw at ramdam namin ang bilis ng oras. Matapos magpahinga at maligo, eto na naman kami naglalakad patungo sa Liwliwa Beach. Kami po ay mag-ATV. Susubukan namin. Ano po? Accelerator. Accelerator ito. Hindi ito. Okay. Akala ko parang motor. Ang tigas ng manobela ay. Umarangkada pre. Umarangkada. Magbili pa tayo dito. Oops. Bip. Ang bilis natin boy. Nagawa mo ba? May ano ba dito? May maximum speed limit. Bilis natin boy. Ang bilis. Hayop. Top speed. At dito nga ay biglang nagbago ang ihip ng hangin nung sinabi niyang siya na ang magmamaneho. Halika! Sumakay ka! Aangkas ka! Ano akala mo? Halika dito! Mapalipag tayo dito! Dinig mo yan? Dinig mo yan? Bumabamba ka, boss. Mamaya na kayo mag-picture dyan, boss. Dadaan na kami.
Bago matapos ang bawat taon, isa sa pinangako ko sa sarili ko ay ang makapunta sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Enjoyin ang buhay habang bata at malakas pa. Gastusin ang pera sa mga bagay na magpapasaya at makabuluhan. Sa loob ng 3 araw dito sa Zambales, maraming bagong alaala na naman ang nabuo. Mga karanasan na pangarap ko lang noon na ngayon ay akin nang nagawa. Today is our last night dito sa Zambales. Dito na kami magpapagabi. So ito, nag-iihaw tayo ngayon. Ito ang magiging dinner namin. So mamaya, yan, lalangoy kami dyan. Kami na lang yung natira dito sa resort kasi nagsi-New Year na yung mga tao. So solo namin yung resort. I mean yung resort ba to? Considered as resort ba to? Magluto muna tayo dito. Ehaw muna tayo. Happy New Year! Lobat na nga ang aming kamera nung gabing ito. Paggising namin sa umaga ay nag-ayos na kami ng mga gamit at sinimulan na rin ulit namin ang mahaba-habang biyahe pauwi ng Baguio. Hello guys, pabalik na kami ng Baguio kanina. Naka-around 30 minutes na kami ng biyahe. Ang plano kasi is habang pauwi kami is dadaan kami sa mga souvenir shop. Maghanap kami ng mga ref magnet na galing sa Zambales. So hindi ko napansin, naka 30 minutes na kami ng biyahe. Papasok na pala kami ng Olongapo. So ayun ang problema. Wala kaming nahanap na souvenir shop. Kaya ito, pabalik ulit kami dito sa Zambales. So additional 1 hour na naman pabalik ng Baguio. Nakabalik na kami dito sa Zambales ulit. Ito na yung ref magnet. Tapos kakain na lang ulit kami dito. So sa 3 days 2 nights na stay namin dito, hindi pa namin, ngayon lang kami nakarating dito. Ang dami palang kainan dito. Ito diretso yan, hilera ng kainan. Kala namin unti lang yung kainan dito kasi nung gabing andito kami, wala kami masyadong makitang mga kainan dito. Ito, pumipili na siya ng mga ref magnet. Isang oras ulit kaming bumiyahe pabalik dito sa Zambales para lang bumili na itong ref magnets. Actually, iniisip namin na mag-extend kami. Kasi hindi pa namin actually nalilibot yung buong mga tourist spot. Pero kailangan nang umuwi kasi mag-New Year na. Grabe ang init, naka-jacket na ako dito. So total na, bumalik na rin kami dito sa Zambales. Kakain na lang ulit kami dito. Kasi hindi naman napuntahan itong mga restaurant dito. Ayan. Dito na tayo sa yung good for two. Kuya, with rice na po yung good for two nyo na to? Wala pa pong rice. We are here at Kakakoko Ice Cream. Ang daming pila dito lagi daw. Sinubukan nga lang namin yung mga kainan na hindi pa namin napupuntahan at pagkatapos ay dumiretso na rin kami pauwi ng Baguio. Inabot na kami ng madaling araw gawa ng sobrang traffic sa ibang bahagi ng mga kalsada. Pero salamat pa rin sa Diyos, kami ay nakauwi ng Baguio ng ligtas at walang aberya na nangyari sa lahat ng aming biyahe.